Please God, hayaan mo akong magtiwala sa kanya. Hayaan mo akong maging ligtas kung gagawin ko. Please protect us both, kasi once na malaman niya, he's pulled in as well. Sige, magtitiwala ako sa iyo. Nagsimula ako. Pero hindi mo masasabi kahit kanino. Pagkatapos kong ipaliwanag sa iyo ang lahat ng ito, wala sa atin ang ligtas, nakuha mo. Pinagmamasdan ko habang tumatango si Jason ng oo, ang kanyang paghinga ay magiging katulad ko. It's a mafia. Hinahanap ako ng mafia. Bulalas ko, namumutla ang mukha niya. Nagsisimula siyang huminto, ngunit pinigilan ko siya, ipinatong ang isang kamay sa kanyang braso. Ituloy mo ang pagmamaneho, at magpapaliwanag ako. Napabuntong hininga ako, ginagawa niya ang sinabi ko, at nagpatuloy sa highway. Nagsimula ang lahat 2 months ago. Pinalayas ako ng asshole father ko at wala akong mapupuntahan. Nagsisimula akong muli, pinananatiling sinanay ang aking mga mata sa daan. Napadpad ako sa mga pantalan sa kabilang bahagi ng bayan. Ito ay parang isang ligtas na lugar para sa akin, napakaraming mga alaala ang naganap doon. Ngunit masyado akong nahuli sa aking mga iniisip, at tumakbo ako sa isa sa mga cargo crates. Medyo kumalma siya, nanatiling nakatingin din sa daan. 2 lalaki ang nakahuli sa akin, inakusahan ako ng spy at dinala ako sa opisinang ito. Doon, nakilala ko si Carter, ang boss. Itinago niya ako sa kanyang penthouse apartment sa loob ng 2 buwan, hanggang sa nakatakas ako, well, ngayon. Naramdaman kong bumaba ang mukha ko. I was stupid and naive. I actually fell for him, we had sex, and then he broke my heart. He took my purity and kicked me out of his room. I started to cry softly, pumapasok sa utak ko ang mga salita niya. Tapos, tumakbo ako, gumawa ako ng isang plano, at ginawa ko ito. At salamat sa Diyos ito ay gumana. Nabihag ako sa loob ng 2 buwan ng aking buhay at, sa isang punto, naisip kong manatili. Ipinatong ni Jason ang kanyang kamay sa aking balikat, binigyan ako ng tingin ng awa. I'll bring you with me, Robel. I'll make sure he never find you there, okay? Sabi niya at tumango naman ako. Pagdating natin sa Florida, papalitan mo ang iyong pangalan, magpapakulay ng iyong buhok at kukuha ng mga kontak na may kulay. You can stay with me until we sure you're hidden. Nagsalita siya at kinuha ang phone sa bulsa. Talaga, tutulungan mo ako. Nagsisimula ng lumuwa ang mga mata ko sa kanyang kabaitan. At kung ano ang ginagawa mo. I'm calling my father. I'm going to tell him of our plan. I'll be using company money for the legal name and identity change. Paliwanag niya kaya medyo nag-alala ako. Ayokong may ibang masangkot sa gulo na ito. Pero, ayokong may humihila ng iba. Ayokong may nakikitang nasasaktan ng dahil sa akin. Lumunok ako, hinihimas ang mga bilog sa sarili kong kamay para mapanatiling kalmado ang sarili ko. Don't worry, Robel, walang kinalaman ang mafia na iyon sa pamilya ko. Tiniyak niya sa akin, nagsimulang magsalita sa telepono. Ang pag-uusap ay nagpapatuloy sa loob ng 30 minuto habang ipinapahayag ni Jason ang aking kwento sa kanyang ama. Pakiramdam ko ay nanlalambot ang aking katawan dahil sa pagod, ang aking mga mata ay unti-unting nahuhulog sa isang walang tunog na antok. Mula noong gabing iyon, ilang araw na ang nakakaraan, wala akong tulog kahit isang kindat. Sa bawat pagpikit ko ay nakikita ko si Carter na nagsuot ng pantalon at tinutuya ako. Naglabas siya ng mga pang-iinsulto, ang kanyang mga masasakit na salita ay paulit-ulit sa aking panaginip. Ngunit ngayon, sa kotse na may ganap na estranghero, sa isang paglalakbay sa kalsada sa buong bansa, pakiramdam ko ay ligtas ako. Hindi dumating ang mga bangungot na iyon nang pumikit ako sa pagkakataong ito. Makalipas ang ilang oras, naramdaman kong bumalik ako sa ulirat. Madilim ang kalangitan at ang mga vibrations ng sasakyan ay pumipintig sa aking mga binti. Namulat ako sa aking paligid, saglit na iniisip na panaginip lang ang lahat. Umikot ang ulo ko sa driver, at nandoon si Jason, tinapik ang isang beat gamit ang kanyang mga kamay sa manibela. Napansin niya ang mga galaw ko kaya napatingin siya sa akin. Oh, gising ka na pala, sabi niya sa mababa at tuyo na tono. Parang pagod na pagod siya. Oo, gaano ako katagal nakatulog? Tanong ko, binato ang isa pa sa halo bago pa siya makasagot. At nasaan tayo? Tunog niya, nag-isip sandali. Malapit na tayo sa Wyoming, at matagal ka nang nakatulog. I'd say 5 to 6 hours. Oh, tumango ako, nakatingin sa langit ng gabi. I'm having a jet pick us up when we get to Wyoming. As much as I love being on the road, we need to get the legal things in place. Paalam niya sa akin, nakatutok sa daan. Pumayag ang daddy ko sa plano, pero siya.
ay walang gustong gawin dito. Ang pera ng kumpanya ay kukunin lang sa sweldo ko para sa buwang ito. Binigyan niya ako ng pagtaas para mas mabilis at legal ang paggamit ng pera, hindi nagtatapos sa isang kaso ng pandaraya. Kumurap ako ng ilang beses sa bagong impormasyon, napakaraming dapat tanggapin. Sasakay ako sa isang jet, tutulungan ba talaga nila ako? Maraming kailangang proseso, alam ko, ngunit ipinapangako ko sa iyo na pananatilihin ka naming ligtas. Pagkatapos ng iyong clearance para sa identity change, tutulungan kitang makahanap ng isang affordable apartment and a good, low-key job that won't draw you any attention. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa plano, at ang aking damdamin ay sumisipa. Pakiramdam ko ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo na nakabangga ng lalaking ito. Nagsisimula akong umiyak ng mahina, na puno ng luha ang aking mukha. Napansin ni Jason ang katayuan ko at huminto siya sa gilid ng highway. Pinayagan niya akong yakapin siya, at binasa ko ang balikat niya ng luha ko. Salamat, paulit-ulit kong bulong. Pagdating namin sa Florida, hinihila na ako ni Jason papunta sa opisina niya para makapagsimula na kami sa mga legal na bagay. Kumuha siya ng abogado, na naghihintay sa amin. Ang pagpupulong ay tumagal ng halos 2 oras at, sa oras na iyon, bumuo kami ng isang buong bagong pagkakakilanlan. Ang pangalan ko ngayon ay Bianca Robel Miller mula sa Williston, North Dakota. Doon ko itinago ang pangalan ko, ang mami ko ang nakaisip nito, kaya hindi ko gustong bitawan ito. Pinagsama-sama namin ang isang buong bagong tao. Binago nila ang kulay ng buhok ko, binigyan ako ng mga kontak para sa kulay ng mata at sinabi sa akin ang pinaka-nakakatakot na balita na naisip ko. After ng pagkamatay ng aking ina, nahulog ako sa matinding depresyon. Pagkatapos ng 1 taon at kalahati, sinimulan kong makita muli ang liwanag ng mundo. At bilang aking huling pagluluksa, pinatato ko ang pangalan ng aking ina sa aking kaliwang balikat. Pinapayapa ako nito sa kanyang pagpanaw. Pero ngayon, sinabi nila sa akin na kailangan ko itong palitan. I took a few moments to myself, ginamit ang banyo para umiyak. I have been such an emotional wreck since that night. He made me believe that he truly cared for me. Dapat ay mas alam ko pa kaysa sa magtiwala sa isang fucking mobster. Flashback, dumampi ang labi niya sa labi ko, ang lakas niyang magaspang pero madamdamin. Ramdam ko ang mga spark na dumadaloy sa aking mga ugat habang hinahalikan niya ako. Napakahirap umatras, para itong laro ng tug of war. Hinila ako ng puso ko, pero tinulak ako palabas ng utak ko. Nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko, hinila ako palapit sa kanya. Magkadikit ang aming mga dibdib nang hawakan niya ako, hindi naghiwalay ang aming mga labi kahit sandali. Kumalas siya sa pagkakahawak, nagsimulang sundan ang mga halik niya pababa sa leeg ko. Naramdaman ko kung saan mabubuo ang mga hiki. Ito ay mali. Ito ay napaka mali. Delikado siya. Pinapatay niya ang mga tao gamit ang mga kamay na iyon. Pinaglalaroan niya ng mga labi ang mga babae. Nilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib niya, na paatras siya. Bahagya siyang tumutol sa aking mga kilos, ngunit binibigyan ako ng tingin ng pagkalito. Hindi lang ako isang laruan na pwede mong gamitin kung kailan mo gusto. You cannot keep kissing me to shot me. Sinamaan ko siya ng tingin, may pagkaseryoso ang tono ko. I can sure damn try. Ipinagkibit balikat niya ang galit ko, binigyan ako ng masasamang ngiti, bago ako hinila muli. Nakalapat na naman ang bibig niya sa bibig ko, this time, mas demanding. Mas mabilis ang paglipat niya sa leeg ko sa pagkakataong ito, at sinubukan kong itago ang sarili ko. Ang mga halik na ito ay tumagal ng parang walang hanggan, ibinigay ng aking katawan sa kanya. Then, my brain kicked in. I can't believe na hinayaan ko siyang halikan ulit ako. Ang tanga Robel, bobo. Muli ko siyang tinulak pabalik, humihingal na parang baliw. I can't, we can't. Hindi ito tama, sabi ko sa kanya, naghahabol ng hininga. Anong hindi tama? Ngumisi siya, humarap sa akin. Inabot ko ang mga kamay ko para pigilan siyang makalapit. Ikaw, kinidnap mo ako. At nakikipagtalik ako sa'yo, nakakabaliw. Bulalas ko, ramdam ko ang namamagang gulo ng labi ko. Dali-dali akong lumabas ng sala, dumiretso sa kwarto ko. Pagtatapos ng flashback. Kinabukasan, dinala ako ni Jason sa hairdresser at pinalitan namin ang aking golden brown hair ng natural na kulay na ginger. Ang dati kong berdeng mata ay natatakpan ng mga hazel. Ang pagtingin sa salamin ay isang ganap na bagong mukha. Bahagya kong nakilala ang sarili ko. Pinutol nila ang buhok na inabot ko ng ilang taon para humaba. Pinaikli nila ito sa aking mga balikat, pinanipis at iniistilo. Pagkatapos ay dinala ako ni Jason sa lugar ng tattoo kung saan papalitan nila ang aking tattoo sa isang bagay na ganap na naiiba.
Sinigurado kong kinunan ako ni Jason ng larawan ng orihinal. Inaasahan kong mabuo ito sa lalong madaling panahon. Masakit ang proseso, at itinago ko ang aking mga luha habang nagdidisenyo ang tattoo artist sa ibabaw nito. Naging bagong tao talaga ako. Ang pangalan ng aking ina ay natatakpan ng isang klasikong rosas na tattoo. Noong gabi bago, pinananatili ako ni Jason sa isang magandang hotel para sa gabi. May mga business siyang dapat asikasuhin sa kanyang tahanan bago ko siya makasama doon. Hindi naman ako nagalit, at least may matutulugan ako. Pero ngayong gabi, dadalhin niya ako doon, sa bahay niya. Sumakay ako sa kotse pagkatapos ng tattoo parlor, talagang talunan. Halos 20 minuto kaming nagmamaneho ng tahimik bago siya nagsalita. Hey, bago tayo makarating doon, may dapat kang malaman. Pagsisimula niya, sumulyap sa akin. Yeah, sagot ko, naghihintay ng elaborasyon niya. So, hindi ko pa ito binanggit noon, dahil kailangan kong makasigurado na ayos lang ang pagtulong sa iyo at mag-alok ng matutuluyan, pero, may asawa na ako. Her name is Matilda, that's why I could not bring you. Dito kagabi kailangan kong umupo at kausapin siya tungkol dito. He tells me, I can't deny that I wasn't a little disappointed though. He is fucking hot, ngunit ako ay hindi homewrecker. Pero kailangan kong sabihin sa iyo, noong una, hindi siya masaya sa arrangement, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sumuko siya. She's not one to be jealous, nahihiya lang siya sa iba. Paliwanag niya sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo para iwas gulo sa huli. Oh, sige, tumango ako habang papaakyat kami sa may gate na pasukan. Damn, mayaman talaga siya. Nandito na tayo, sabi niya, pumarada sa harap ng isang malaking bahay. Pininturahan ito ng puti, na may mga silver na arco na nagpapalamuti sa porch, na may hawak na maliit na balcony. May mga 3 palapag, at ang mga bintana ay kasing laki ng dobleng pinto. Ito ay mukhang White House sa isang paraan. Wow! Napabuntong hininga ako habang papalabas ng sasakyan niya. Pinagmasdan ko ang tanawin, sumulyap sa hardin, garahe, at bahay. Nakatayo sa pintuan ng isang babae, mukhang mga 5 feet 4 inches. Siya ay may ginintuang, tuwid na buhok, at nakasuot ng cute na dilaw na sundress, even though it was now nighttime. Siya ay may maliit na ngiti sa kanyang mga labi, at si Jason ay naglalakad sa unahan ko, naglalagay ng isang malambot na halik sa kanyang pisngi at pinulupot ang kanyang braso sa kanyang baywang. Tilly, this is Robel, well, now Bianca. Pagpapakilala niya sa akin, inaayos ang pangalan. Bianca, ito ang wife kong si Matilda. I'd moved forward, extended my hand to her, with a smile on my lips. Kinakabahan ako, umaasang hindi siya magiging isang total self-absorbed bitch. At sa kabutihang palad, hindi siya. Hello, bati niya sa akin, mahigpit na nakipagkamay sa akin, sabay ngiti sa pagtanggap. Ikinalulungkot kong pumasok at manatili sa iyong tahanan. Humihingi ako ng paumanhin, pangako, lalabas ako sa sandaling makabangon ako. Sabi ko sa kanya, ayokong isipin niya na isa akong tanga. No, ipinilig niya ang kanyang ulo, nagbibigay ng isang maliit na tawa, you are welcome for as long as you need. Hindi ko maisip kung gaano ka natakot at natatakot sa buong sitwasyong ito. Siniguro niya sa akin, sabay wave sa akin papasok ng bahay. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.